Kamusta mga mamas? Welcome back to another episode of the Mama Mo Podcast. Ayan, grabe. Ilang buwan ba tayong nawala? Ayan, nagbabalik kaming mga mama. So ngayon, before we proceed to our topic for this episode, we will just give you parang life update. Ano nga ba nangyari? Bakit ang tagal naming nawala? So kayo mga mamas, ano bang ganaps the past few months? Bakit nga ba medyo parang na-busy tayo? Siguro sa amin, sa family, kasi bagong lipat kami. Tapos nung May, grabe, yun yung pag-aasikaso namin para makalipat ng house. Ang daming kailangang asikasuhin. So yun, kapag nagme-message dyan sa Messenger or sa GC, kailan ang shoot, di kami lahat makasagot. Parang ang tahimik, matahimik. Ako naman, nagkaroon lang tayo ng mga engagement. So, Ganon! Gusto ko yan, mga engagements. hindi. Parang, so, may mga opportunities lang na nag-open for work. So, na-practice ulit natin ang ating marketing life. Diba? Yun. So, yung May talaga, like after nung last natin na shoot, after natin i-post ang Mother's Day episode, ay nako, Naglaho. Babay muna. Naglaho yung mga mama. Kala ko ba walang iwanan? buwan namin to, di ba? Kanya-kanya muna tayo. Ayun, so medyo na busy lang din sa mga kailangan gawin. Tapos, so the whole month of May, medyo ginajug, kasi wala pa rin naman kaming helper, dumating lang yung opportunity. So, ginajuggle lang yung work and yung pag-manage ng bahay. And then, after nung event, parang pagod ka naman. So, parang, sige, okay lang. Pahinga muna tayo, diba? So, yun. Tapos, nagkaroon, yung June, share namin sa inyo, anniversary namin. So, yun, anniversaries, yung asawa ko rin na napaka-athletic na gusto niyang maging number 1 na Ironman. Bakit hindi, di ba? Oo. So, yun, meron siyang Ironman event. So, napakadami naming mga ginawa in life lang. So, hindi naman lahat work. Pero yung iba, more of mga gusto lang namin talagang gawin as a couple, as a family. Buti naman, nagkausap tayo ulit. Oo nga eh, Kamusta naman grabe. kayo? Ikaw ba? Ate Tina? Ako, busy din sa work. Yung May actually pinaka-busy the whole month of May kasi sa work, anniversary month namin siya. So usually, sa pag-anniversary month, parang string of activity siya the whole month. So parang pinagpaplanuhan. Tapos, apart from that, personal naman na birthdays sunod-sunod. Yun yung una ko kasi birthday ko April, tapos si Jerome May 21, tapos si Alonzo May 25, si Amanda May 20. Sunod-sunod na yan. Tapos June din ang anniversary namin, so parang ang daming celebration sunod-sunod. Tapos nagkasakit din kami. Apart from nag-travel kami, after namin mag-travel, siguro sa pagod, ganyan, bumaba yung immune system. So lahat kami sa bahay nagkasakit for a time. So, ang dami ring nangyari. Ayan, so nagigets Correct. ko na parang hindi nga tayo talaga nagtutugma. Tsaka yung parang tumahimik siya for a reason kasi parang ang dami talagang nangyari, So, Pero in nabisi fairness tayo. naman yung commitment natin. Yes, Try naman. oo. Nag-try naman. Totoo. Nag-set, tapos Oo. di natuloy. Set. Talagang lang, hindi lang kinakaya. So, ayun, siguro in line na lang dyan sa mga life updates natin. Yung pag-uusapan kasi natin for this episode is about de-stressing. Ayan. So, I'm sure during those times na marami tayong ginagawa, sunod-sunod yung mga ganap, na-stress tayo. Ayan. So, pag-uusapan natin ngayon, paano tayo mag-de-stress? Kasi I think natanggap natin siya a lot of times from the mamas na nanunood tsaka nakikinig sa atin na paano nga ba tayo nagdi-distress. So, yan, i-attempt natin sagutin in this episode. So, mapunta na tayo sa ating first question. Ayan. So, ano yung mga usually na nagtitrigger sa inyo or nagkukos ng stress sa inyo as moms or as a person? As a person. Ikaw na? Ako na? O sige. Nagkayain pa mga mama. Bayan, parang Warm up. nag-warm up kasi tagal din nagkita. So, siguro ako lang, di ba may mga everyday stressors tayo? Normal naman talaga yon. So, mga ganap sa buhay natin, tapos nanay ka pa, ang dami mo pang mga ginagawa. Siguro yung I feel most stressed kapag yung sabay-sabay na nga yung mga
nangyayari sa paligid mo. Tapos, ako din eh. Ako yata yung stress. Ako din nagkukos ng stress kasi parang pinipilit ko lahat na matapos sa loob ng isang araw. So, may ganun akong sakit. Hindi, may ganun akong Sakit talaga. ba? Anong term? Issue din. Yun, may issue ako sa buhay. Meron akong kailangang i-deal na issue sa buhay. Ano ba yun? Parang mas maganda pala yung sakit. No? Parang siya, ulit-ulit kong nagagawa sa sarili ko na pinipilit ko talaga to complete everything, finish everything in one day. So, minsan na-realize mo hindi ka naman superwoman, 'di ba? So, ayun, yun yung mga nagpapastress sa akin. And at the same time, after pa nun, 'di ba, pinilit mo. Naitawid mo yung araw na yun. Kaso after that, sungit mo rin. 'Di ba? Kasi pagod ka eh. So, ending pagod-pagod. So, yun. Yun yung sa akin. Ako naman, same nung sa'yo, pagka patong-patong na rin yung yung mga kailangan mo gawin. Pero, ang isa pang trigger sa akin, siguro marami ring mommies na makaka-relate dito na, 'di ba, kapag meron tayong ginagawang isang bagay, hindi naman yung utak natin hindi lang naman naka-focus doon, 'di ba? Kunwari nagugas ka ng pinggan, yung pinggan lang ba yung iniisip mo? Di ba, parang yung, yung kutsara din. Actually, yung kawali, 'di ba? Kunwari nasa harap mo yung plato, pero alam mo may maduming kawali. Totoo yan. Ako na gagawin. Ayoko na dumating din kasi Diba? malaki na yun. Tapos ang hirap kiss-kissin. Okay, usapang hugasan ng plato. Ayun, so 'di ba habang naghugas ka, iniisip mo na yung sunod mong gagawin. Ayun, so 'di ba as a mom, habang may ginagawa ka, puno rin yung utak mo. So napapagod ka physically, pero yung utak mo din pagod. So, pag pagod yung utak mo, pagod din yung emosyon mo kasi parang, kailan kaya ako makakaupo sa sofa, ganyan. Hindi ko alam kung iniisip niyo yun. Lagi akong ganun eh. Parang pag may ginagawa ako, nililook forward ko yung kailan kaya ako makakahiga. Ayan, so, anyway, so ganun. So, dahil iniisip ko na lahat ng mga sunod kong gagawin, kapag may nagre-remind sa akin na, gawin mo to kailangan hindi pa nasasampay yung damit, ganyan. Natitrigger ako kasi parang, oo, nakapila yan sa utak ko. Hindi mo ba nakikita? So, yun. So, yun yung isa sa mga parang masasabi kong main trigger sa akin ng stress. Ikaw ba, Ate Pinky? Ako, madami ako sa madami pa. Ako yung pinakamadaming issue. Madaming sakit. Kagaya sa mag-open si Ate Actually, P. itong buong episode na to, open for, para pang distress ko niya, joke lang. Hindi, ako, iniisip ko kasi kagabi, ano yung mga talagang source ng stress ko. Tapos parang na-narrow down ko siya sa 3. Yung una, parang siya, connected siya sa behavior ng tao. Kasi, in general, ayoko sa rude tsaka disrespectful na tao. Yung parang kung kunwari kausapin mo tapos condescending siya or yung talagang bastos ng kausap, yung ganun. So pag naano ko siya sa mga kids namin na parang medyo rude yung behavior or nagiging disrespectful sila, nasistress ako. Kasi parang may parang pressure on my part as a mom na parang, teka, hindi ko ba sila na-disiplina ng maayos? Hindi ko ba sila hindi ko ba sila Paalalahanan. Ayun, paalalahanan. Yun. So, parang minsan in public, tapos biglang nag-misbehave or parang naging rude or parang nag-talk back, parang nasistress ako pagka naririnig ng ibang tao. Kasi naiisip ko agad, baka ginajudge nila ako na, hindi mo dinidisiplina yung anak mo. May ganun. As a mom, parang may ganung pressure para sa akin. So, yun, nagiging source siya ng stress for me. Isa pa, for example, sa bahay naman, kunwari, may needs ako emotionally. Tapos parang feeling ko hindi na-anticipate ni Jerome. Nasistress ako doon. Pero yun parang napag-usapan natin siya sa previous episode na talagang it's really about communicating your needs. Kasi nga, hindi talaga nila nahuhulaan minsan. Oo, tama. So, may mga times lang minsan na parang feeling ko, dapat kasi mahal mo ko, dapat na foresee mo na may ganito ako need. Pero hindi madalas kasi talaga hindi. Pero it's a source of stress for me. Tapos finally, isa sa mga biggest source of stress ko, pag makalat.
Yun, talagang trigger siya sa akin. Oo, parang hindi ko alam, talagang pag nakakita ko ng clutter sa bahay, stress talaga ako. As in, pumuputok ako. Alam Paano yun, pumotok? pasabog Parang talaga. vulkan. Parang bubble gum, gano'n. Hindi, pero alam ni Jerome yan. Bubble gum? Cute naman. Pwede vulkan. Oo nga naman, bubble gum. Ang cute no? Ang cute pumutok. Parang pimple. Joke lang. Pero hindi, source talaga siya ng stress sa akin. Para pag nakita kong kalat. So, kunwari, pag makalat yung kids na natanggap ko na parang may kalat sila na talagang ayoko nang intindihin. So, hindi ko na lang siya titingnan. Pero yung mga bagay na parang alam kong ang nag-cause nun ay yung matatanda. Sino kaya? Si huwag na natin siya pangalanan. Tago na lang natin siya sa pangalan. Pero yung mga ganon, so minsan nasistress talaga ako pagka madumi yung bahay. So natatawa nga ako minsan pagka may reel akong napapanood, yung pagka yung nanay tapos biglang naglilinis tapos biglang mainit yung ulo sa'yo. Kasi palaisipan siya sa akin dati, bakit galit yung nanay ko sa akin pag naglilinis siya? Nakaupo lang naman ako, wala akong ginagawa sa kanya. Correct. Oo. Pero ngayon, na gets ko na siya kasi nangyayari yun sa akin na parang naglilinis ako tapos galit ako sa lahat ng tao sa bahay. Sungit no? Diba? Parang, bakit? Bakit nga? Ako minsan, bakit nga ang init ng ulo ko? Pero totoo pala siya. So, yun. Source siya of stress for me pag makalat or may clutter sa bahay. Ay. Pero ito, pag may tumulong sa'yo, matutuwa ka. Actually, hindi rin, di ba? Parang kasalanan pa nila na gusto ka nilang tulungan. Kasi meron kang Ba't gustong namatay ganito? linis na itsurang Totoo gusto yan, mo. totoo Tapos pag yan. hindi yun yung na-meet, yung expectation mo, Exactly, ikaw din totoo. maiinis, diba? Uulitin mo rin. Oo, totoo. Pero malinis naman. Bakit nga Ayaw mo lang. patay ganun? So sakit yung talaga stress, siya. tayo. Tayo talaga ang number one trigger. Ang mga sarili na. So, ayun na nga, Ate Pinky, nakakatawa yung shinare mo. Kasi, di ba, parang sobrang totoo nun sa atin, mga nanay, kapag pagod ka, na ibabaling mo sa anak mo, wala namang kinalaman. So, gets mo na, no? Alam mo na yung feeling nung bata ka. So, gagawin mo pa ba ulit sa mga anak mo? So, anyway, siguro yung next question, what do you usually do to calm yourself? Or ano yung mga ginagawa nyo para relax ka naman sa life, 'di ba? So, paano kayo mag-distress? Ako, nagzo-zone out ako. Kasi parang hindi ako yung type ng person na na minsan kasi sinasabi naman ni Kesha na labas ka muna, ganyan. Pero ako yung hindi rin siya calming for me. Parang pag lumabas ako, iisipin ko pa din na parang tinakbuhan ko lang yung o, diba? Ang dami ko iniisip. Ay, nako. Ayun, so ako, parang nandito pa rin ako. Siguro, ewan ko, baka singit lang. Baka love language ko din kasi yung anong tawag doon? Time? Quality time. So ako, kahit nandito lang ako, parang gusto ko na magkakasama pa din palagi kahit na naka-zone out ka. Ganun ako. Ewan ko. Ayun, so yun. Parang may time lang ako na sige, bahala na muna kayo. Yung i-condition ko talaga yung mind ko na kahit nandito ako, kahit naririnig ko may umiiyak or may nagsasalita, naka-zone out ako. Parang ganun. So, yun yung isa sa mga ways ko na time out. Parang ganun. Parang almost the same din, no? Pero, yung to pause for a moment, wow. Tayo po'y huminto saglit at mag-isip. Hindi. Totoo kasi, di ba, parang Tayo po yung maghawak kamay. hawak ka ba? Hindi. Really, hindi, mag-pray. Yaks. Hindi ko sinasagot yung pray. Hindi. Parang ang tendency ko kasi, kapag grabe yung focus ko, hyper-focus, pag meron akong ginagawa, gusto ko siyang matapos talaga. So, minsan, pag yun nga, yung parang shinare nyo kanina, pag may nakita kayo, ay, sige, kaya pa. Diba? Tapos hanggang sasagarin mo yung sarili mo, tapos ending, sobrang pagod ka na. Yun nga yun eh. Pero narealize ko na kailangan ko palang mag-pause. So, mag-isip-isip ka muna. Alam mo yun, hinto ka muna, hinga-hinga. Isipin mo kung yung mga gagawin mo ba or yung tasks na kailangan mong tapusin, urgent ba yun? Kasi feeling mo lahat urgent. May mga bagay pala na pwedeng schedule, 'di ba? Para mas maging clear ano yung priorities mo sa araw na to
Tapos, ano yung hindi naman masyado pa, na pwede namang harapin sa next week or kapag may kasama ka sa house. Kasi like ako, yung husband ko nagtatrabaho nga sa labas. So, pagka mag-isa ka sa house, feeling mo lahat ng nakikita mo, Oo. kailangan ko to tapusin lahat, ganito, ganyan. So, ano bang pinatutunayan ko? Hindi. Siyempre kasi, di ba, parang gusto mo malinis, ganito, tapos ma-attend mo yung mga bata. And minsan makakalimutan mo, hindi lang naman household chores yung ginagawa mo. Yun, part nun, kailangan magdidisiplina ka ng anak mo, may dalawa kang anak na nag-agawan sa laruan, yung mga ganon. So, malaking help yun for me. I-remind ko yung sarili ko pala na hindi mauubos yung gagawin. So, kailangan ko ring magpahinga. Same din. Parang ganun din, nagpo-pause. Pero ako, parang deliberately minsan naglalak ako sa kwarto. As in, yun yung ginagawa ko. Kasi, hirap talaga pagka nandyan ka, tapos hindi ka nila lulubayan. So, parang mas nasistress ka lang lalo. Pero ngayon, mas nagagawa ko na siya dahil mas kaya ko nang iwanan yung kids. Pero nung baby pa sila, ang ginagawa ko talaga, hindi ako nakapag-lock, 'di ba? So tinatagalan ko maligo. So yun yung mga immediate na na pang-distress lang, tatagalan mo sa banyo, parang alone time mo. Siguro isa pang way ko of distressing, yung talagang pag sobrang stress na ako, ito yung talagang parang sukdulan. Patong-patong, umiyak ako. As in, umiiyak ako. Parang kasama na yun sa pag-lock. Sample. Oo. sa past episode, may sample na Sana tapos may walling. Dati sa banyo. habang yung shower, di ba? Ganun. Hindi ko alam, pero sobrang parang nakakapag-release talaga ako ng stress pag umiiyak ako. So parang immediate yung nararamdaman kong peace tsaka calm pag naiiyak ko siya. Yun yung parang talagang na yun, parang sobrang stress na ako nun. Tapos pag naiyak ko na siya, okay na ako. Tapos isa pa, gusto ko rin nagda-drive. Kaya minsan hindi ako nagmamind kung traffic. Kasi gusto ko yung nagda-drive tapos nagpapatugtog ako ng music na gusto ko. Tapos kinakanta ko malakas. Sample ulit. Ayoko na! Huwag na guys, magkakasiraan tayo dito. Anong playlist? Yes. Iba-iba. OPM. Kung Jaya. titingnan namin ang daylist mo ngayon. Ay, iba-iba. Ang dami, iba-iba eh. So, yung mga gusto ko lang talagang kinakanta, tapos yung with feelings na kakantahin ko, yan, nakaka-distress siya for me. Tapos kape, yan, I'm sure kayo, nakaka-relate kayo sa kape. Nung last Christmas, yun yung parang Christmas gift ko kay Jerome. Kasi mahilig kami parehas mag-coffee. Pero mas siya, naka 4 cups yun in a day. Which explains kung bakit ganun siya kiti-kiti. Dahil Ako po din sa naman kape. ganun, pero parang Din ako kay Plus, Jerome. extrovert talaga siya. Pero yun, mahilig siya sa kape. So, kaya rin ako nakapag-decide na kasi gusto ko rin. So, naka-distress din siya for me na minsan, pag nasistress ako, kakape lang ako. Tapos yun, talaga siya, naka-help siya for me. Pero parang wala nakapagbanggit sa inyo na, or kahit ako rin yung pag-pamper day, kasi parang sinisingit nga lang talaga natin sa errands. No? Ako rin kasi yung pagpapagupit din minsan. May taon na hindi ako nagpapagupit. Ako din. Di ba? Pero hindi na talaga siya Lalo need. na ako, guys. Oo. So, kung may split ends Diba? kami, pag nakita Huwag nyo nang nyo. tingnan. Yun. Tsaka pag magpapakulay, nagkukulay ako mag-isa binibili ko lang sa grocery, tapos ako na lang. Hindi talaga ako masalon, mani-pedi, hindi rin masyado. May times lang, bihira. So, Feeling ko yung ganun, yung pamper, parang more of rewarding Oo, yourself. Oo. yung isa siguro lashes, no? Ako, yun na lang pero din. parang errand nga din. Oo, siya. kasi sasabay mo siya pag Totoo mag-grocery yan. ka, diba? Ita-timing ko Oo, totoo. kapag bago ako pumasok. Isang sa labas work. lang, Hindi siya right? pamper. Well, Or tsaka chore. nakapikit ka lang. Oo. Parang, Paano ma'am siyang pikit? nakabigin ka. Hindi yung kanina. Hindi, side kwento lang. Hindi ka makapamper, di ba? Oo, ako hindi kasi talaga pag nagpapalashes ako, nakatulog ako. Pero naalala ko may isang time, siguro pagod ako nun. Humilik ako. Nagising ako sa hilik ko. Naiya nga ako kasi, Nakakaya, no? oo. Nangyari din yun sa akin, pero nung pregnant ako. Dami sa ganun. okay lang yun, di ba? Hindi ko mapigilan talaga. Tapos aware ako, so wala lang. Share lang. May excuse kayo kasi buntis, di ba? Ito kasi parang nakakaya talaga. So, dead man na lang. Bahala kayo. Okay na yun. Wala rin na naman- ikaw yung nagising sa hilik Oo. mo kaysa yung katabi mo yung nagising. Ganun siya kalakas, di ba? Kasi nagising ako. Ang mahirap doon, nakapikit ka, so hindi mo alam kung tinatawanan ka ba. Or, Parang ganun na nga. Oo, so bahala na. Ayun, so hindi rin ako mapamper day talaga. Parang hindi rin kaya ng kalooban ko. Hindi ko alam parang yung utak ko talaga, sa ngayon, sa season na to, laging nasa bahay, kahit nag-work, kahit
So, parang mas lalo akong nasa-stress kapag nandun ako sa labas, tapos ano kayo nangyayari sa bahay. So, Parang kahit na gusto natin siyang gawin, parang na-awkward pa rin tayo Oo, minsan, no? Pero may ganun pa okay din. lang naman dapat eh. Dapat, So, oo. yung alam lang nating pampers. Ganda. So, totoo yan. Pampers baka yun yung naman. iniisip mo habang pinag-uusapan namin. Kanina ko pa inaantay, sabi ko pagtapos talaga ni Risha, sasabihin ko yung joke na yun. Pampers baka naman. XXL Sabihin po. ko talaga. Yung anak ko hindi ako. Baka ikaw daw. Ikaw yung Ako pinadala. yung binigyan. Pero ang ganda talaga na, Pampers pala tayo lahat. Ang ganda nga. Ang ganda ng talaga. Pampers Oo. nga. Ang nipis, tas nausapan tayo. Napunta doon. Kita mo? Oo. Kita mo talaga hanggang sa ano, iba pa rin na Iba yung quality. Talagang makinis. Hindi nakaka-rashes. di ba? Oo. So, ano yung advice niyo? Biglang advice niyo. Advice. Umili ng tamang diaper din. Para hindi ka Ay, ma-stress. actually. Sa mga diba? leaks. Akala mo sponsored. Ito, labas nyo na nga. Ay, labas Kami nyo na. may leak talaga kami sa bahay. Yun yung mga nagpa-stress. O, di ba kahit O, leak sa diba? bubong, Pampers. Kaya kung makikita yung bubong namin, Ay, ba si Pampers? Pampers. Okay. calling. Ayun. Yung calling mo. Paikot pa. Tapos pulso pa yung ano. Ano? Ano ba yun? Oo, Alin? pulso pa yung ano. Ano yung pulso? Hindi, di ba kasi pag nagda-dial na ngayon yung parang Dati kasi yung pag gano'n, yung pag iniikot yung Oo, naabutan ko yun. Naririnig na alam. Ano tunog? Hindi ko na maalala yun. Pero parang may ganun siyang tunog eh. Oh, anyway, nakaabot na po tayo sa telepono noong 1990. Ganito talaga mga moms. Na-advise pa ba tayo? Mag-advise na kayo. Ako, siguro related dun sa kung ano yung mga nagtitrigger sa akin. Yun nga na parang ang dami kong iniisip na hindi naman alam ng mga tao sa paligid ko. So, siguro ang advice ko sa sarili ko at sa mga ganun din na moms, yung i-express nyo lang. Minsan kasi nakakatulong na minsan ayaw mong sabihin yung gusto mong gawin. Pero nakakatulong din na minsan hini-heads up ko na kunwari si Christian na, ako magsasampay mamaya. Kasi pag ginawa niya rin yun, hindi ko alam parang nasa-stress din ako kapag nasa utak ko tapos ginawa niya. Oo. Hindi ko- ano ba Responsibility. yun? Parang feeling mo, Or- task mo, pero iba yung gumawa. Borderline pride na parang, Pwede. Dapat yan eh. oo, bakit mo ba ginagawa? Eh, Kasi inisip ko na yan. pagkumpetensya. Oo, ang weird no, may mga ganun tayong kaugalian. Yun, so, i-express mo lang kung talagang feeling mo masa-stress ka kapag inagaw niya yung gawain na yun. Sabihin mo na ako na lang ako magsasalang ng damit sa washing machine, ganyan. So, nakatulong yun. Parang na-prove ko na nakakatulong siya. Kasi at least siya, alam niya na rin i-expect niya, hindi niya na rin ako i-remind na gagawin mo ba to or what. So, naiiwasan na namin yung mga ganun pa na conversations na reminders ng gagawin. Tas, alam ko naman eh. So, yun. Siguro yung sa akin, gusto kong i-encourage sa mga moms out there na kagaya ko din, 'di ba? Yun nga, sabi ko, gusto ko ginagawa lahat. So, tinatawanan na nga lang ako ng asawa ko kasi lagi niya sinasabi, pwede namang antayin mo ko pagdating ko, ako titingin sa mga bata, tapos saka mo ituloy. Kasi yung magugulat siyang nagsusungit na ako. No? Parang feeling ko na, ako nang gumawa lahat. Wow, 'di ba? Wow. Diba? We know yung sarili. Yung bawas stress lang din sa akin. To create my own rhythm. So, yun din yung encouragement ko din to other moms na okay din gumawa ka ng sarili mong rhythm. Ano yung mag-work for your family? Ano ba yung itsura natin sa bahay? Ano yung dynamics? So, yung kung dalawa ba kayo nagtatrabaho or isa lang yung nag-work? So, ano yung mga tasks na sure ka na yun yung gagawin mo or matatapos mo sa araw na yun. Yun lang yung priority mo. Tapos, kapag may hindi ka natapos, pwedeng yun yung i-ask mo na lang na help. Malaking help din pala yung talagang pinaplano nyo rin. Yung shinare mo rin, Rach, na may communication. Constantly, we have to remind ourselves na hindi mo lahat kaya talaga. Siguro second is magpahinga. Ito, last week lang, nagkasakit ako. Kasi di ba naglilipat kami, ganyan. Tapos, gusto mo, ayos agad lahat ng buong bahay. Yung parang, yung pressure nilalagay mo sa sarili mo, bakit? May nahabol ka ba? Parang ganon.
So feeling ko dapat nakalipat na kami, isang buwan na kami doon, kailangan kumpleto na. Thankful din ako sa husband ko na nire-remind niya ako na, love, okay lang na hindi pa tapos lahat. 'Di ba? Ayaw mo yun, nakikita mo everyday may bago, nag-i-improve. Ginawa ko kasi, Napaka-positive Oo naman. nga eh. Ano mo yun? Nakikita mo. silver lining. Kasi ako lang mag-isa sa house. So, hindi ko man lang inantay. Minsan bumibisita Wala kasi kang yung- anak? Hindi. I mean, All this time. What? Naloko mo lang kami. hindi ko pala mama. Isa kang impostor. Kasama mo. Umayos ka dito. Ano mga anak yun? Ano nakain natin? Totoo. Kasi tayo hindi nakapag-usap eh. Na-miss namin. Guys. Na-miss din namin kayo. Na-miss namin to. Yan. So yun, nagpintura ako. Tapos nung araw na yun, nagdikit-dikit din ako na kung ano-ano. Kasi feeling ko, di kaya yan. The next day, nilagnat ako. Nag-chill ako. Ganyan. Ano? Parang yung lash. Katawan ko. Kasi kung pagalit kaya. Naisisi mo yun. Yun nga, so it's a conscious effort na i-remind talaga yung sarili natin or to remind myself na kailangan ko magpahinga. Oo. Actually, nakaka-distress yung may katawanan ka. Oo, yan. Ate Pinky, Wala ikaw. na ako maisip. Parang sinagot nyo na lahat. Parang, Meron yan. ano pa ba? Wait, let me check. Di, Ate Pinky, ang ganda nung sinabi mo kanina. Sabi mo, to distress, iiyak. Kasi ako, pag umiiyak ako, feeling ko, nagigilty ako. Kasi parang, ano ba yan? Ang babaw mo, iiyakan mo. Pero ang galing nung sinabi mo na, nga no, part pala yun para ma-distress or mailabas mo yung emotion mo. I'm amazed. Sige, iiyak ako lagi. Love, Ay, be ready. Hindi ka pa ba umiiyak lagi? Oo nga. Hindi ko nga alam saan ba nanggaling yun. Yung parang culture na dapat Pag di ka umiyak ka, weak. Oo, no? Oo nga. Thank you for reminding Ako us, naman Mama. may problem yung tear glands ko. Oo. Hindi ko alam eh. Minsan naiiyak naman ako sa loob. Hindi Hindi lang lumalabas. lumalabas. So yun. Parang lagnat. Oo. Layo. Yung mainit. Di ba may ganun? Nakakainis. So, di ba? Pero may lagnat ka, pero hindi lumalabas, di ba? So umiiyak ka, hindi lang nakikita. Deep inside. So kailangan mo rin i-express na umiiyak ako, hindi mo lang nakikita. Oo, I'm crying inside. Yung, Ako, parang nasabi nyo na lahat kasi tsaka sa mga previous episodes natin, nabanggit nga natin na parang yun nga, okay lang mapagod, okay lang ma-stress, tapos pagka yung nafe-feel nyo na talaga na sobra na, talagang mag-ask talaga ng help na hindi nga kasi porket nanay ka, parang alam mo yun, alam naman natin na kakaiba yung strength natin as moms, pero hindi rin naman siya parang reason for us na sagad-sagadin lagi, na parang sarililin lang, kasi talagang magiging source siya of stress for us. So, ayun, parang feeling ko sharing the load and communicating your needs tulad ng mga sinabi nyo and planning ahead. Feeling ko tama nga yung planning ahead. Ako minsan din naiisip ko, nagiging source of stress pagka hindi ko na-anticipate na yung araw na yun, marami palang mangyayari. Tapos hindi ako nakapag-plan ahead. So, mas nasistress ako pag ganun. Mas nalilesen yung stress ko kapag, for example, alam ko na magiging busy yung particular day. So, napaplano ko na. So, napiprepare ko yung sarili ko. Yun. Tapos parang naiisip ko na, isang stress lang tong buong araw na to. Bukas magpapahinga ako kasi tapos Oo, na. tama. Yun. So, parang meron kang nilolook forward na pag natapos, hinga ka na. So, yun. parang yung balance lang din dun. Kasi ako naman, dahil kunwari mahilig ka naman magplano. Yung motherhood kasi, parang sinasabi kasi routine siya, na parang laging yun yung ginagawa mo. Pero yung totoo, ang dami mong hindi ma-anticipate. Kunwari, alam mo yung may nabasag na baso. Parang, hindi kasama sa checklist ko na maglilinis ako ng nabasag na baso. Or may magkasakit, diba? So, parang kahit pinlano mo siya, kailangan lang i-prepare mo din yung sarili mo na maraming pwedeng mangyari para hindi ka rin ma-stress kapag may mga surprising ganaps sa day na yun. So, yun. O nga, ako ganyan, actually, no, nabanggit mo, tuwing lumalabas kami, lagi ko ina-anticipate na may mangyayari. Na parang hindi man aksidente o ano, pero yung mga inconvenience, lagi ko na siyang ina-anticipate. Like, for example, buti na kwento mo, kahapon, lumabas kami, nag-lunch kami. So, ngayon kasi, pagka kumakain,
inahayaan ko na yung dalawang maliit na sila na yung kumakain. Pero alam nyo naman na sobrang kalat nun pag ganun, di ba? So, medyo nasistress na ako kasi nga ayoko ng makalat pero hinahayaan ko sila. On top of that, parang pagka tayo ko, pag talikod ko, nandun pala si Alonzo, may dala siyang ramen. So, natapunan yung t-shirt niya. So, parang ako, ay, ano ba yan? So, additional Pero dahil nga na-anticipate ko na somewhere along the road may mangyayaring ganyan, may matatapunan. Lagi kami may baong extra shirt, ganyan. So, punta na kami agad ng CR. Pero, ayun, parang tinatanong nga niya ako, Mom, are you stressed? Sabi ko, no, it's okay. Parang na-anticipate mo na kasi. So, ayun, yun lang. May mga ganun talaga nangyayari. Uy, alam mo, may dugtong na naman ako. Yun din, no? Yung, nakakatuwa kasi yung mga kids natin, medyo aware sila sa... totoo, no? Pag nag-iba yung tawag doon, demeanor or something. Parang, oo, kasi minsan sinabi ni Alonzo na, are you stressed? Tapos si Caleb din, 5 years old pa lang, parang, why are you sad? Yung parang alam niya pag nagbago yung mukha mo eh. So, yun din naman yung joy na meron kang bata na nag-remind lang sa'yo na, teka lang. Tsaka, yun, ang galing nasabi mo, all the more na parang mas aware dapat tayo na kung ano yung nagsistress out sa atin. Kasi nga, napapansin din nila. So parang, syempre, ayaw mo naman naisipin nila, ay, parang nasistress sa akin si mami, or parang galit na lang siya lagi. Lagi ulo niya. So, ang ganda. Galing. So, bottom line, life is not perfect. Yeah, very bayani ang bayani. Yung quotes ko ngayon. Yani, agbaya. Oo nga, si Bayani talaga naisip. Oo nga, hindi pa rin Louis Lessons yung ending niya. Ganun. Sana nakarelate kayo sa mga stressors namin. And siguro sana ma-apply nyo rin na parang pag na-anticipate nyo na ito yung mga, pag nalaman nyo na ito yung mga triggers nyo, na-identify nyo, I hope na you would find the grace then to really address yung mga stressors na yun para maiwasan din natin yung impact nun sa sarili natin, even sa mga tao sa paligid natin. So, yun, that's it for our episode today. Again, this is Rachel. This is Eunice. And this is Pinky, and this is The Mama Mo Podcast.